Ang Amazon FBA ay isa sa pinakapopular na paraan para magsimula ng online business. Pero syempre may challenges din to. Maraming bagong sellers ang sumasabak agad nang hindi pa fully naiintindihan ang mga pitfalls na pwedeng mag-cost sa kanila ng oras, pera at potential success. Ang susi para ma-master ang Amazon FBA ay iwasan yung mga common mistakes na pwedeng makasira sa efforts mo bago pa ito magsimula. Sa video na to, i-breakdown natin ang top 10 mistakes na dapat iwasan kapag nagbebenta sa Amazon FBA ngayong 2026. Una, ang hindi pag-remove ng negative feedback. Isa to sa pinaka-critical na pagkakamali ng maraming bagong sellers. Kapag hindi mo to naasikaso, pwedeng masira ng husto ang reputation ng store mo at bumagsak ang sales mo sa paraan na mahirap nang bawiin. Pinapayagan ng Amazon ang resellers na mag-request ng removal ng feedback na hindi tugma sa policies nila. Halimbawa, kung may review tungkol sa product mo imbes na sa service mo, pwede mong ipa-remove to. May 90-day window ka para gawin to at mag-request ng removal ng reviews na hindi pasok sa criteria ng Amazon. Kapag napabayaan mo ang importanteng task na to, pwedeng bumaba ang store rating mo na makaka-apekto rin sa overall account health. Dahil dito, mas mahihirapan kang manalo sa buy box or mag-rank ng mataas. Ang mababang rating ay pwede ring magpababa ng chances mong lumabas sa organic search results na sobrang importante para sa visibility sa ganitong ka-competitive na marketplace. Bukod pa dito, kapag mababa ang rating mo, mas nagdadalawang isip ang mga buyers na bumili dahil parang pinapakita nitong mahina ang service mo. Para maiwasan mga ganitong problema, regular mong i-monitor ang feedback mo sa pamamagitan ng pagpunta sa Performance tab sa Seller Central at mag-request ng removal para sa reviews na lumalabag sa Amazon policy. Kapag lagi mong binabantayan to, masisigurado mong mataas ang rating ng store mo at may iwasan ng costly suspensions at iba pang account health issues. Ang next na mistake ay ang pag-list ng products bilang generic brand. Isa ito sa malaking pagkakamali na madalas gawin ng mga sellers dahil iniisip nilang makakatipid ito ng oras or effort. Kahit mukhang shortcut siya, pwede naman itong magdulot ng long-term problems na mahirap ng ayusin. Kapag hindi mo binigyan ng tamang branding ang product mo, magiging vulnerable ka sa mga hijackers at ibang sellers na pwedeng sumabay sa listing mo at magbenta gamit ito. Lalo na kapag nagsisimula ng maging successful ang product mo. Kapag nag-build ka ng legit na brand, hindi lang nito sinesecure ang listing mo, kundi nadadagdagan din yung value ng business mo. So pamamagitan ng strong brand, pwede kang mag-register sa Amazon Brand Registry na nagbibigay ng access sa powerful tools tulad ng enhanced brand content at sponsored brand ads na tumutulong para mas ma-distinguish ang product mo sa competitors. Malaki rin ang role ng branding sa customer trust. Kung wala kang unique brand identity, pwedeng magmukhang ordinaryong listing lang ang product mo. Kaya mahihirapan kang mag-stand out. Habang tumatagal ang strong brand, ay nagbe-build ng customer loyalty at recognition na mahalaga para tumaas ang conversion rates at tuluyang mas-scale ang business mo. Tandaan, ang Amazon FBA ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng product. Tungkol ito sa pagbuo ng business at ang isang business ay kailangan ng sobrang strong na brand para mag-thrive. Ang susunod na mistake ay ang pagpili ng maling product na ibebenta. Isa ito sa pinakadelikadong pagkakamali na pwedeng gawin ng kahit sinong seller. Maraming bagong sellers ang iniisip na sapat na yung product na mukhang maganda or parang mabenta. Pero kung walang in-depth research, para kang papasok sa isang minefield na puno ng risk. Ang pagpili ng product na sobrang competitive, mababa ang profit margins, or nasa declining na niche ay pwedeng mabilis magdala ng failure. Hindi talaga pwedeng maliitin ang importance ng maayos na product research. Hindi sapat na pumili lang base sa personal preference or gut feeling. Kailangan mong gumamit ng advanced tools tulad ng Jungle Scout or Helium 10 para ma-evaluate ang potential products base sa demand, competition, profit margins, at seasonality. Maghanap ka ng products na may consistent demand pero hindi pa dominated ng well-established brands. Isang effective na strategy ay yung paghahanap ng products or niches na kakonti ang competitors pero may specific na customer need na nasosolve. Iwasan mo rin yung products na mataas yung return rate or heavily regulated tulad ng electronics or health supplements. Kapag mali ang napili mong product, kahit gaano pa kaganda ang marketing photos at listing mo, hindi pa rin yan sasapat. Mauuwi ka lang sa pag-aksaya ng pera sa inventory, storage fees at PPC ads para sa product na hindi naman viable. Pero kapag tama ang napili mong product, dito nagsisimula ang long-term success, scalability at higit sa lahat, profitability. Ang next na mistake ay hindi paggamit ng GS1 certified UPC barcodes. May ibang bagong sellers na sinusubukang magtipid sa pamamagitan ng paggamit ng mas murang third-party barcodes imbes na GS1 certified UPCs. Kahit mukhang makakatipid ka sa simula, kadalasan bumabalik din ito bilang problema. Ang non-certified barcodes pwedeng magdulot ng issues tulad ng listing suppression or tuluyang pagtanggal ng products mo sa Amazon. Mas malala pa, pwede nitong maapektuhan ang chance mong maibenta ang business mo in the future. Dahil kadalasan kailangan ng buyers ang GS1 barcodes para sa legit product tracking. Dalas, hindi rin compliant ang third-party barcode sa mas humihigpit na policies ng Amazon. Kaya mas nagiging mahirap i-maintain ang listings. Kapag gumamit ka ng non-GS1 barcodes, pwedeng masuppress ang listing mo. At ang pag-reinstate nito ay pwedeng maging matagal at magastos na proseso. Kaya sobrang importante na laging GS1 barcode ang gamitin para siguradong uniquely identified ang product mo at compliant sa regulations ng Amazon. Kahit mas mahal ang GS1 barcode sa simula, malaking tulong ito para maiwasan ang stress at financial loss na dulot ng non-compliant listings sa future. Isa ito sa mga mistakes na mukhang maliit lang sa umpisa pero may malalaking consequences pagdating ng panahon. Isa pa sa malaking mistake na pwedeng gawin ay hindi paggamit ng Helium 10 alerts. Ang Helium 10 ay isang powerful tool para sa Amazon sellers. Pero maraming sellers ang hindi nasusulit ang mga features nito, lalo na yung alerts. Ang mga alerts na to ang nagno-notify sa'yo
kapag may pagbabago sa listing mo, tulad ng price changes, keyword updates, image changes, or kung may hijacker na sumasabay sa listing mo. Maraming sellers ang nag-overlook nito dahil iniisip nilang kaya nilang i-manage ang listings manually. Pero habang lumalaki ang business mo, mas nagiging mahirap bantayan ang maraming SKUs. Dito, nagiging game changer ang Helium 10 alerts kasi pwede kang makarespond agad kapag may problema. Halimbawa, kapag nawala sa'yo yung buy box, makatanggap ka agad ng alert para makapag-action ka agad at maiwasan ang tuloy-tuloy na pagkawala ng sales. Kung may mag-hijack ng listing mo, malalaman mo ito in real time. Kaya maayos mo ang situation na to bago pa masira ang buong business mo. Para sa mas malalaking sellers na marami ang SKU sa iba't ibang marketplaces, halos kailangan na talaga ang tool na to. Kapag may na-miss kang critical change, pwedeng malaki ang maging epekto nito sa business mo at sobrang makasira ng overall success mo. Lalo na kung madelist or ma-penalize ang listing mo nang hindi mo man lang napapansin. Kung gusto nyo rin magsimula sa Helium 10 sa pinaka-cheapest na paraan, i-check nyo yung link sa description below. Yun yung best place para makapag-start. Marami silang powerful tools na pwede mong gamitin para i-monitor ang Amazon listings mo at mas mapabilis ang pagkuha ng sales. Again, kung gusto mong magsimula sa Helium 10, siguraduhin gamitin yung link sa description. Isa pa sa malaking mistake ay ang hindi pag-intindi sa Amazon honeymoon period. Isa ito sa pinaka-powerful na factor sa listing process. Pero madalas din itong hindi naiintindihan ng maayos. Kapag nagla-launch ka ng bagong product, binibigyan ito ng Amazon ng temporary ranking boost para magkaroon ng visibility. Pero maraming sellers ang sumasayang sa opportunity na to dahil hinahayaan nilang naka-active yung listing kahit hindi pa sila ready mag-launch. Kung active na yung listing mo pero wala ka pang sales dahil hindi pa dumarating ang inventory, nasasayang lang yung visibility na dala ng boost. Ang susi para masulit ang honeymoon period ay timing. Mas magandang panatilihing naka-closed status ang listing hanggang fully ready ka na at available na ang inventory mo. Sa ganitong paraan, mas mataas ang chance mong makakuha agad ng early sales na sobrang importante para sa ranking at momentum. Kapag live na yung listing mo, mag-focus ka sa pag-drive ng traffic at pag-generate ng mas maraming sales hanggat maaari, lalo na sa honeymoon period, para maipakita sa Amazon na in-demand ang product mo. Kapag hindi naintindihan ng sellers kung paano gumagana ang honeymoon period at paano ito tinitreat ng Amazon, pwedeng mahirapan silang makakuha ng traction later on. Ang next na malaking mistake na pwedeng gawin ng mga tao ay ang maling pag-intindi or maling pag-manage ng inventory management. Sa mundo ng Amazon FBA, pwedeng maging killer ang inventory management. Ang pagka-out of stock ay isa sa pinakamasamang pwedeng mangyari sa ranking ng product mo. Kapag hindi available ang product, halos isusuppress ito ng Amazon sa search results na pwedeng magdulot ng malaking pagbaba sa visibility at sa huli, sa sales. Ang mas masakit pa, pwedeng magtuloy-tuloy ang epekto nito kahit nakapag-restock ka na. Sa kabilang side naman, ang sobra-sobrang stock ay nagtatie up ng cash flow at nagdudulot ng mahal na storage fees, lalo na kapag peak seasons ng benta. Para maiwasan ang mga problemang ito, siguraduhin gumamit ka ng inventory management tools para ma-forecast ng tama ang demand. Halimbawa, ang tools tulad ng SoStock or Restock Pro ay tumutulong na mag-predict kung gaano karaming inventory ang kakailanganin mo base sa historical sales data at upcoming seasonal trends. Mahalaga rin ang pag-build ng strong relationships sa suppliers mo. Sa pamamagitan ng regular na communication sa kanila, may iwasan mo ang unexpected delays at masisigurong lagi kang may sapat na stock para matugunan ang demand. Ang tamang inventory management ay hindi lang para makatipid ng pera, kundi mapoprotektahan din ito ang ranking ng product mo sa Amazon na magre-resulta ng tuloy-tuloy at consistent na sales. Ang next na malaking mistake na pwede mong gawin ay ang hindi paggamit ng Amazon refund services. Hindi naman perfect ang system ng Amazon at minsan nagkakaroon talaga ng mga errors. May mga pagkakataon na nawawala ang inventory, nasisira, or may maling fees na na-charge. At sa mga ganitong cases, si Amazon pa ang may utang sa'yo. Pero sa totoo lang, maraming sellers ang hindi nagtatrack ng mga discrepancies na to. O kaya naman, hindi lang talaga nila alam kung paano. Dito pumapasok ang services tulad ng KTIA. Ang ginagawa ng mga ganitong service ay ino-audit nila ang Amazon account mo para hanapin yung mga errors or situations kung saan may utang sa'yo ang Amazon nang hindi mo namamalayan. Posibleng libo-libong dollars na pala ang naiiwan mo sa mga unclaimed reimbursements. Halimbawa, pwedeng nawawala ng Amazon ang inventory mo sa warehouse o kaya na-overcharge ka sa storage fees. Kapag pinagsama-sama ang mga ganitong issue, lalo na kung marami kang SKUs or mataas ang sales volume mo, malaki talaga ang epekto. Ang services tulad ng ATA ay tumutulong hanapin ang mga butas na to at ayusin sila. At percentage lang ng recovered funds ang kinukuha nila. Kaya parang win-win na lang din. Hindi ka magbabayad hanggat wala silang nare-recover na pera para sa'yo. Kapag hindi ka gumamit ng ganitong service, posible kang mawala ng malaking funds, ng malaking refunds na sana makakatulong sa overall bottom line ng business mo. Ang susunod na malaking mistake ay ang hindi paggamit ng business credit card. Kung hindi ka gumagamit ng business credit card para sa Amazon expenses mo, may namimiss kang malaking opportunity para sa savings at rewards. Sa bawat pagbili mo ng inventory, pagbabayad ng Amazon PPC ads, or pagbili ng software, dapat gumagamit ka ng business credit card para makakuha ng cashback or reward points. Habang tumatagal, naiipon ang points na to at pwede mong gamitin para sa travel, business purchases, or i-cash out para sa kahit anong gusto mong paggastusan. Maraming business credit cards din ang may kasamang perks tulad ng purchase protection na sobrang valuable kung magkakaroon ka ng problema sa supplier or shipment. At ang pinaka-last na mistake na pwede mong magawa ay ang hindi paghingi ng tulong or pag-take action. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming sellers. Yung hindi sila naghahanap ng guidance or sila yung gumagawa ng decisive step para talagang matutong maging mas mahusay na Amazon seller. Medyo complex ang Amazon Marketplace at madali kang ma-overwhelm sa sobrang dami ng information na makikita mo. Kung gusto mong matutunan kung paano maging better seller sa Amazon or kung nagsisimula ka pa lang, isa sa pinaka-easy na paraan ay ang pag-join sa isang solid na program para ma-build ang education mo. Tulad ng Amazing Selling
selling machine. Gamitin mo yung link sa description below para makapagsimula at makakakuha ka ng 40% off plus buy one get one deal na ino-offer nila ngayon. Isa to sa pinakamagandang paraan para magsimula sa Amazon FBA journey mo o para mas gumaling pa kung nagbebenta ka na. Meron silang detailed course programs at modules na halos sinuturo na lahat ng kailangan mong malaman para makapagpatakbo ng successful na Amazon FBA store. Kung gusto mong magsimula sa kanila, siguraduhin mong gamitin yung link sa description. Dadalhin ka nito sa page kung saan ilalagay mo lang yung first name mo, email address at phone number at ready ka na magsimula sa amazing selling machine. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at i-comment nyo sa baba kung ano yung mga classic mistakes na naranasan nyo sa Amazon FBA. Huwag din kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. At kung gusto nyo magsimula sa mga bagay na napag-usapan natin dito, lahat ng links ay nasa description ng video. Affiliate links sa mga yan, kaya tandaan na nakakatulong ito sa pag-support ng channel para makagawa pa kami ng mas maraming videos. Maraming salamat in advance sa support nyo. Sana nagustuhan nyo ang video at excited na ako makita kayo ulit sa next one.